This is me. Growing up, hindi ako masyadong mahilig sa TV. It was either video games or surfing the web. I remember the first ever YouTube video na napanood ko, which is yung I Will Survive, tapos si Jesus yung nagli-lip sync. Sorry po, Lord. I grew up watching YouTubers like Shane Dawson, Grace Helbig, Lloyd Cadena, Petra Mahalimuyak. Watching these YouTubers, naging dream job ko to be a YouTuber one day. On August 23, 2013, I uploaded my first ever video on YouTube titled Introduction and Goal. By the way, cringe, halatang-halatang nangangapa pa ako. Pero hindi naman nagmatter yun sa akin dati. Dahil I get to do what I've always wanted, my dream job. Pero, that was 12 years ago. 2025 na. The question is, dream job ko pa rin ba to? Kung napansin nyo, sobrang naging on and off ako sa YouTube recently. Actually, nagulat ako nung nalaman ko na yung last upload ko was on February 9, 2024. Nag 1 year na. Happy New Year! Trinay ko talaga yung best ko to upload more consistently, pero ever since the pandemic, something's off. Yung problem ko kasi, I still have the passion to be a content creator but not the motivation to film. Diba? Ang hirap. Content creator, tas ayaw mag-film. Pero this 2025, ang mantra ko ay, action makes the motivation, not the other way around. So to answer the question, dream job ko pa rin ba to? Oh, yes! So this is my official announcement that your boy is back on YouTube. When I took a break, never nawala yung drive ko to go back on YouTube. Constant siyang nasa likod ng utak ko. Siguro masyado ko lang din pre-measure yung sarili ko. Tapos perfectionist pa ako, so dapat yung comeback video perfect. Pero sabi nga ng ating former president na si President Montecillo na nobody's perfect, but practice makes perfect. But then again, nobody's perfect. So why practice? I think isa rin yun sa mga rason kung ba't ako nagkaroon ng creator's block. Pwedeng padaan, bawal. Speaking of breaks, nag-break ako sa YouTube last February 2024. And nung break na yun, ang dami na nangyari sa buhay ko. So for this video, gusto ko sana mag-catch up with you guys and ipakita sa inyo kung ano na ba mga nangyari sa buhay ko. Go, EG! Go, EG! Teka, saluhin niyo si EG! Last year, nagkaroon ako ng family trip sa Finland, Estonia, and Norway. Nasa Angry Birds playground kami. May snow at yellow nun. And sabi ko, why not itry ko tong Frozen na slide habang naka-puffer jacket? Nothing could go wrong. Yun yung akala ko. Tumatawa ko dito pero hindi nyo alam kung gaano nakasakit yung puwet ko niyan. Ano ba yan? Sumakit yung puwet dahil sa katangan, hindi dahil sa tattoo tour. Or should I say, tattoo? If sinabi nyo sa teenager me na magkakaroon ako ng maraming tattoos pag naging adult na ako, hindi siguro ako maniniwala sa'yo. Back then, iniiwasan ko talaga magpatato dahil yung pamilya ko very conservative. Naalala ko may nagsabi sa akin na family member na, huwag ka magpatato, pang-addict yun. Because of that, nagkaroon ako ng love-hate relationship sa tattoos. Hate because of my family upbringing. But I always thought that tattoos look cool. And quite honestly, hot. Cool, hot. Nakita yung juxtaposition. And yung itch para magpatato, mas na-amplify siya nung na-addict ako sa 5 Seconds of Summer. Specifically because of Callum Hood. Ganda-ganda talaga ako sa tattoos niya. Yung placement, parang ang perfect ng placement. To me, nagmukha siyang cool. And the rest is history. So for this segment, gusto ko kayo bigyan ng tattoo tour. Or should I say, tattoo? Ito yung first tattoo ko. I wanted my first tattoo to have a meaning. If you don't know, I'm a math major. And pinilit ko talaga siya dito sa tattoo na to. Merong pi symbol, check, and 0. So it means pi check O, which is my surname. Second tat is be weird. Actually, handwriting ko to. This is a reminder to myself and to anyone who sees it na to be weird. For me, parang mas malalim siya sa be yourself. Yung side na kinakahiya mo, ipakita mo sa tao. Ito yung big 3 ko sa zodiac signs. Taurus Sun, so you know I'm stubborn. Gemini Rising, so alam mong indecisive ako. Pisces Moon, so you know I'm sensitive. Next ay itong one-line tattoo ng name ko. Ako gumawa nito. Actually, hindi ko alam kung nakikita nyo yung Luigi, pero for me, nakikita ko naman. Next naman ay itong Chinese character that means gamble. Makikita mo to sa likod ng kimono ni Lady Tsunade. Backstory sa Naruto series. Sobrang malas niya pagdating sa sugal, pero kapag tinataya niya na yung buhay niya, that's where luck favors her. Parang reminder siya for me that always give it your all and luck will favor you. Next ay itong all is well tattoo
tattoo. Nakuha ko to sa movie na 3 Idiots. Pinatat ko to because ever since napanood ko yung movie, naging mantra ko na din siya. To remind me na all is well kapag grabe ang pag-overthink. Ngayon, drawing naman to ng tita ko, Ate Chikay. Miss you, ate. Sobrang laking impact niya sa buhay ko and I wanted something that reminded me of her. And ito kasi yung last interaction namin before she passed. Kaya sobrang meaningful nitong tattoo sa akin. Ito yung very first tattoo na for aesthetics lang talaga. Wala tong deep meaning. Gusto ko lang ng something na for the art. Super saya ko sa details ng tat. And shout out to Ink District. This was done by their artist Ira. I have no comments. I just love this tattoo. Second tattoo na for aesthetics lang din. Gawa rin to ng Ink District. This was done by artist Sky. If may mga gusto magpa-tattoo dyan, punta kayo sa Ink District kasi grabe sila, ang gagaling nila. Next ay itong Fire on Hand. Inspired to sa pagmamahal ko kay Wanda Maximoff. May malaking chance na ipo-cover up ko tong tattoo. Medyo may second thoughts ako sa design. Impulsive decision rin kasi nung time na yon na pinagawa ko to. Comment below, ano kayang design pwedeng i-cover dito? Ito yung pinaka-latest kong tattoo. Gawa rin to ng Ink District. This time sila pinapili ko ng design. Grabe talaga yung details nitong tattoo. Medyo wild yung idea na sila yung pinag-decide ko kung ano yung mapupunta sa skin ko forever, pero happy naman ako sa design na napili nila. That is all. Yun yung mga current tattoos ko. And this is what I currently look like with all of my tattoos. Comment below kung ano dapat ipatat ko next. If hindi mo alam, bumili ako dati ng electric scooter and for how many years of owning it, na aksidente ang kuya nyo for the first time. In broad daylight may kotse pa sa likod ko. Ang nangyari, hindi ko kasi nakita yung humps. In my defense, wala rin kasing mga lines kaya hindi ko siya nakita. After talaga nun, bumagsak talaga ako dun sa kalsada. So ito yung naging injury ko. Mga minor na sugat lang, nothing major happened. Speaking of electric scooter, nanakaw yung electric scooter ko. Nag-overnight ako sa place ni Kyo. Pagising ko, nagulat ako wala na yung scooter ko dun sa garahe. Hindi pa pumasok sa isip ko na ninakaw dahil akala ko safe doon dahil bago ka makapunta dun sa area ni Kyo, may guard at gate pa. Tinanong ko si Konkon, yung roommate ni Kyo, kung hiniram niya ba. Kinabahan na ako nung sinabi niyang hindi. So kami nila Kyo, naghanap kami ng CCTV ng kapitbahay na baka nahagip yung area nila Kyo. True enough, ninakaw nga. June 10, 2024, this was around 5:32 in the morning. Kakarating lang namin nun. Sa bahay ni Kyo, hindi mo talaga masasara yung garahe dahil may nakapark na kotse doon. Nang biglang may dumating na lalaki na nakamotor. At first may kita mong umiikot-ikot siya na parang may hinahanap. Tapos nagpark siya sa harap ng bahay ni Kyo. Pero dun muna siya sa bahay sa left pumunta. Tapos may kita mo na parang may kinakalkal siya dun sa gate. Hindi ko alam kung bubuksan niya ba o ano. Then nilabas siya na yung telepono niya. May kinakausap siya na parang may tinatanong about the area. Then dun niya na nakita yung scooter ko sa garahe ni Kyo. Alam niya kung paano i-fold yung scooter. Sinakay niya yung scooter. Then nakaalis siya dun na parang walang guard. Nung tinanong namin yung guard, ang sinabi niya lang is nasa banyo siya. Wala namang masamang bumanyo. So tinanong namin kung iniwan niya bang nakabukas yung gate. At sinabi niya, oo. A day after nakita ni Kyo na binibenta sa Facebook Marketplace for 12,000 pesos. Minessage namin yung seller para makipag-meet up pero bigla nawala yung post. So I guess nabenta na siya kaagad. Sa scooter ko na yun, goodbye. Sobrang namimiss kita until now. And ito yung poem na sinulat ko for you. Sana ma-appreciate mo. Scoot, scoot. Sabi ni Mimi, skirt, skirt. Aray ang sakit. Hurt, hurt. Ingat. At sa magnanakaw, here's a poem that I wrote for you. Putang. On a lighter note, nakita ko sa mall si Mingyu sa loob ng Calvin Klein. Wala lang, gusto ko lang i-share kasi I love him po! That would be all muna sa catching up because ngayon I want to talk about this. Itong ginagawa ko na tinatawag na content creation. I started this noong 2013. It's been 12 years now. After doing it for that long, you're bound to run out of ideas. Nung starting pa lang ako, isa lang yung platform na dapat kong pag-focusan, which is YouTube. But as the years passed by, new platforms to create content for started popping up. Suddenly may TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels, and YouTube Shorts. 4 different platforms na iba yung type of content na hinihingi. May short form, may long form. As a one-man team content creator, trying to create content for 4 different platforms, mapipiga ng malala yung creative juices mo. And if hindi ka naman sumabay sa uso, mapag-iiwanan ka. If gusto mo i-pursue yung ganitong job, try mo i-imagine na 4 na platforms yung kailangan mong gawan ng content. Hindi kita dinidiscourage, sinasabi ko lang nakasama to sa ganitong trabaho. Ilang beses ko na siguro to nabanggit, pero ever since talaga the pandemic, after being inside for so long, I felt like I lost myself. And that says a lot because taong bahay ako. Speaking of, may napanood ako na podcast episode ni Megan and Mikael, and yung guest nila si Davao Conyo, and sinabi niya to, for you to become a successful
content creator, you have to be your truest and authentic self. While that's true, I think na meron ding other side sa coin na parang, if feeling mo na sobrang boring ka in real life, which is ako yun, why don't you create something that the people will love? Kasi sa totoo lang, kung sasabihin nila, mag-vlog ka, ganun, a day in a life, wala talaga manonood. Kasi kahit ako nababore ako sa sarili. Ako yung parang gusto ko manood lang ng TV. Alam mo yun. Chill lang. Hindi ako yung parang life of the party talaga. And sobrang nag-resonate yun sa akin. Because to be honest, in real life, nabuburingan ako sa sarili ko. Hindi ako yung life of the party. Pag sa party, ako lang yung friend mong tahimik sa gilid. Unless lasing na ako. Pero that's another story. When I'm not filming or creating content, either nag-work ako for a client or nakahiga lang ako nagsiscroll sa TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. And yun rin yung reason kung bakit ko ginawa yung Depende sa Lakad Vlogs. Kasi bihira nga lang talaga ako umalis and makakapag-vlog lang ako na nasa labas kapag depende sa lakad. Gets nyo? And nawawala yung essence ng Depende sa Lakad Vlogs kapag everyday ako mag-vlog. If nag-vlog ako everyday, siguro sobrang magiging boring yung video. Kasi imagine, ganito lang yung makikita nyo. So now sa new era na to, I want to make videos that I would enjoy making na I think na may enjoy nyo rin. Kasi feel ko naramdaman nyo yun sa mga uploads ko last year. Kasi ako mismo naramdaman ko eh. Yung parang alam ko sa sarili ko na hindi ako proud sa content na in-upload ko. Parang nag-upload lang ako just for the sake of uploading. And yun yung namimiss ko. Yung feeling na proud ako sa ina-upload ko. Yung na-excite sa ine-edit kong video. That feeling when I uploaded my first video. Ako si Luigi. Gagawa ko ng mga videos na siguro comedy in some way na matawa kayo, para mapangiti. Ginagawa ko to dahil para makalimutan nyo naman yung mga problema nyo. Parang pahinga muna, wala munang problema. That feeling when I uploaded the first episode of Nasayang Ba Ang Pera Ko? The first interactive vlog. Grabe, sobrang proud ako dun. Wala, na-miss ko lang yun. Na-miss ko yung Luigi na yun. Ngayon, let's switch things up. And I'm so excited this 2025. So to wrap this up, this one's for the boys and the boomers. Gets nyo kasi rap. Gusto ko lang sabihin, if you're someone na who feels also stuck, burned out, hindi ka nag-iisa, know that it's okay to take a rest. Na-realize ko na sometimes you don't have to be inspired to start. Minsan kailangan mo lang simulan and the motivation will follow. Kaya this is my official announcement. Your boy is back on YouTube. And remember, action makes the motivation, not the other way around. See you again soon!